Praise the Lord, magandang buhay. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Praise God, our topic today is the power of salvation. Okay, basahin po natin ang scripture na pinagmulan ng ating pong pagbubulay-bulayan, John chapter 3, verse 14 to 17. At kung paano itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng Diyos upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 17, isinugo ng Diyos ang Kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Romans chapter 1 verse 16 and 17. Hindi ko ikinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Last verse. Sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. The just shall live by faith. Praise God. Pinagpala na po ang banal na salita ng Panginoon. Shall we pray? Heavenly Father, we thank you for this wonderful day na pinagkaloob po ninyo sa amin. I-bless niyo po ang bawat isa sa araw na ito, sa amin pong pakikinig, sa panunood po namin. I hope and I pray, Lord, na ang mensaheng ito ay magkaroon ng halaga sa buhay ng bawat isa. I declare victorious preaching in the mighty name of Jesus. Amen. Anyone can be saved, and we are given the assurance of our salvation through our Lord Jesus Christ. Salvation is a relationship with God who forgives our sins. Through salvation, we have peace with God and power against sin. Hallelujah. One of the truth is that there is life after physical death. Sabi ni Haring Solomon, ang taong matalino, titiyakin niya na sa kanyang pagpanaw dito sa mundo, sa langit, ang kanyang tungo. Kamusta ka, kapatid? Ang katawang mayroon tayo ngayon, pagdating ng panahon, babalik ito sa alabok. Dahil ang katawan natin ay galing sa alabok. Tama po. Gusto kong malaman mo na napakahalaga ang kaligtasan mo, kapatid. Napakahalaga ang kaligtasan ko. Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal in Christ Jesus, our Lord. Eternal life comes from God. It is a gift of God. Hallelujah. Hindi sa anumang reliyon o sa anumang sekta o sa anumang simbahan. Being born again Christian is a relationship with God. Nililinaw po natin. Ang pagiging isang born again Christian, ito ay may tunay na ugnayan, relasyon tayo sa ating Panginoon. Jesus is the way of salvation. Sabi ng mga disciples, Panginoon, paano kami maliligtas? Ano ang paraan? What is the way? John chapter 14 verse 6 said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ako ang daan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya mga minamahal kong kapatid, sabi din ng Acts or Gawa chapter 4 verse 12, sa Kanya lamang
matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Alam niyo po, si Jeremiah, inadmit niya that salvation and healings comes from God. Sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 14 ng New International Version, "Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved, for you are the one I praise." Hallelujah. Praise God. Salvation and healing comes from God. But most of the time, God uses a persons as a channel of salvation in healing to another. May mga ginagamit po talaga, may mga avenue ng Panginoon. Salvation is the highest form of healing. Okay? It is quickening of a spiritual dead person to life. Wala nang hihigit pang himala kaysa diyan, kapatid. Kaya sabi ng scripture, John chapter 1 verse 1, the word of God is God. So the word of God is very important to all of us when it comes to salvation or healing. It has power just like God. Read, speak it to that person who needs salvation, healing. If it is you, read it to yourself. God's word is a medicine, kapatid. Amen po. Kaya kung ikaw ay nabibigatan, marami pong salita ng Panginoon na magpapalakas sa iyo. Kung ikaw ay may kasakitan, maraming salita ng Panginoon ng kanyang mga pangako na magpapagaling sa iyo. That God is our great healer. That God is our great physician. Amen po. Ngayon, how to experience the power of salvation? May 3 bagay po na gustong ituro sa atin ng Panginoon. Una na napakahalaga para maranasan mo, kapatid, ang kaligtasan mula sa ating Panginoon. Admit your sins. Okay? Aminin mong ikaw ay nagkasala. Romans chapter 1 verse 17, sapagkat ang magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Bakit nahiwalay ang tao sa Diyos? Because of sins. Bakit napapahamak ang tao? Because of sins. Bakit napapalayo ang tao sa Diyos? Because of sins. Bakit namatay si Jesus? Para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Para tubusin tayo sa sumpa, sa sakit, karamdaman, kahirapan. Amen? Hallelujah. Kaya may nangaral ng salita ng Diyos upang ang tao ay mabuksan ang kaisipan patungkol sa buhay na walang hanggan. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So, ang sino mang nagsisisi at tumatalikod sa kasalanan, okay, ay mapapawalang sala. Siya ay magkakaroon ng new life in Christ. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung ang nakipag-isa na kay Kristo ay isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Praise God. Sa tagpo nung si Jesus ay nakapako sa krus kasama ang 2 kriminal, sabi ng isa, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami. Luke chapter 23 verse 40, ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarurusahan ding tulad niya. Verse 41, tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. Verse 42, at sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Wow! Ang makasama si Kristo ay nasa paraiso, kapatid. Ang paraiso ay ipinangako lamang sa mga magsisisi. Those who have repentant heart.
At ang pagsisisi ay isang personal, individual na desisyon. It takes courage to have a repentant heart. Hindi lahat ay magsisisi, kaya hindi lahat ay mapupunta sa paraiso. Kaya nga ang isang kriminal na kasama ni Jesus sa krus na nakapako ay maaring napunta sa impyerno. Ang pag-amin ng iyong kasalanan is one of gestures na ikaw ay nagpapakumbaba. When it comes to salvation, kapatid, set aside na natin yung ating pride, yung ating ego. Baka yan ang magpapahamak sa atin. Lahat naman tayo sa paningin ng Diyos ay walang matuwid kahit ni isa sa atin. Romans chapter 3 verse 10. Romans chapter 3 verse 23 and 24, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Praise God. Kaya ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga doon sa verse 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Praise God. Secondly, how to experience salvation? Believe on the Lord Jesus Christ. Maniwala ka, kapatid. One of the greatest things we could do to experience salvation is to believe that Jesus is Lord. Trinity po yan. God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Okay, by the grace of God, we have been saved through our faith in God. Kaya magpatuloy tayo sa ating pananampalataya, sapagkat sinabi mismo ng salita ng Panginoon, ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siya lamang maliligtas. That's why we need to turn away from our sins. Believe that Jesus is God's Son and our Savior. Hallelujah. Okay? Magpasakop tayo sa Kanya as Lord of our lives. By doing so, we receive salvation and we have eternal life. Mayroon tayong bahagi sa kaharian ng ating Panginoon. Praise God. John chapter 3 verse 14, the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in Him. Sabi dun sa verse 16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Verse 18 ang maganda, whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. Kaya kapatid, hinihimo ko po kayo, believe on the Lord Jesus Christ. Hindi lang ngayon, kundi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Ito'y pananalita po ni Apostol Pablo. So there is power in believing. Amen? There is power in the gospel. There is power in the word of God. Hallelujah. Sa ating paniniwala sa Diyos at sa pakikinig sa Kanyang mga salita, nababago ang ating buhay. Ang ating pag-iisip, nare-renew, at nagkakaroon tayo ng right perspective patungkol sa buhay na walang hanggan. Maalala ko po dun sa story sa Acts chapter 16. Nung sila ay nakulong, si Apostol Pablo at Silas, dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos, sila ay kinadena at kinulong. Pero in the middle of the night, silang dalawa ay nagpuri, umawit sa ating Panginoon na nalangin. At biglang nayanig ang buong bilangguan at silang lahat ay nakalag. Sa takot ng bantay, dahil silang lahat ay nakalaya, magpapakamatay na.
Pero sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpapatira pa sa harapan nila Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, "Mga Ginoo, ano pong dapat kong gawin upang ako ay maligtas?" Sumagot naman sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household." Praise God. At ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa Kanya at sa lahat ng nasa Kanyang bahay. So, kilalanin natin ang Diyos. Hindi lamang siya ay isang mabuting guro o isang propeta, bagkus siya ang tagapagligtas na dumating upang ibigay ang Kanyang buhay para sa ating lahat. By believing in Jesus as the Son of God, sa ating pagtatapat at pagsisisi ng ating mga kasalanan, mararanasan natin ang kapatawaran at kaligtasan na ino-offer niya. Kapatid, huwag ka nang magpaalipin pa sa kasalanan. Talikuran mo na ang likong pamumuhay at mabuhay ka ng may pananampalataya, pagtitiwala sa ating Panginoon. And your life will never be the same again. Okay? Makakatiyak ako, kasama ka sa parada ng tagumpay. Hallelujah. Thirdly, to experience salvation, commit your life to God. Italaga mo ang buhay mo sa Panginoon. Ialay mo ang iyong buhay sa Diyos. Ang pag-alay ng buhay kay Lord is not easy. Why? Marami kang iiwanan na wala sa kalooban ng Diyos. Isa na dito ang fornication, nagsasamang hindi kasal. Adultery, may asawa na naghahanap pa ng iba. Mga minamahal, we should walk according to the will in the Word of God. Iwan mo na ang makamundong pamumuhay. Be a godly person na kinalulugdan ng Diyos. Be transformed by the renewing of your mind. Ang pagtatalaga ng buhay kay Lord ay hindi po kalugihan. Our labor in the Lord is not in vain. Ang pag-commit ng buhay kay Lord ay may kasamang sakripisyo at pagsunod. You need to pay the price, kapatid. Hindi pwedeng wala kang gagawin. Dahil si Jesus, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat, para tayo magkamit ng buhay ng walang hanggan. Buong buhay niya, isinakripisyo niya para sa iyo, para sa akin. Kaya kung na-appreciate natin ang pagpapatawad, pagpapalaya ng Diyos sa atin, tatanggapin natin siya. Paglilingkuran natin siya. Offer your life to God. Surrender everything to Him. Ibinigay ng Ama na nasa langit ang anak na si Jesus para sa ikaliligtas mo at ikaliligtas ko. He gives everything for the sake of our salvation. Because of our sins, He committed His life on the cross and died there. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Be determined, kapatid, to walk with God and to please Him. Bigyan mo siyang kaluguran. Be faithful until the end. May nakakita man o wala, maglilingkod ka, gagawin mo ang tama, gagawin mo ang kalooban ng Diyos. Sapagkat yun ang magbibigay ng kaligayahan, kasiyahan sa ating Diyos na buhay. Amen? Bilang pangwawakas, according to Matthew chapter 19 verse 16 to 21, ang isang binatang mayaman ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos." Alin sa mga iyon? Tanong niya. Sinabi ng Panginoon, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan,
Igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binatang mayaman, sinunod ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Sabi ni Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Makita natin dito na na-expose ang laman ng puso ng binatang mayaman. God sees your heart, kapatid. God sees your motive. When you know that you are saved, share your experience with God. Ang tao na ligtas, isinishare niya ang kanyang karanasan. Be a living testimony. Kung sinabi mong ligtas ka, ngunit wala ka man lang kagalakan na ibahagi ito sa iba, sinasarili mo lang ang kaligtasan na tinanggap mo. Or baka hindi mo pa talaga naunawaan. Tayo ay pinatawad at minahal ng Diyos. Tayo ay pinaglingkuran ng Diyos, kaya dapat din nating paglingkuran siya. Ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para sa iyo at para sa akin. We are transformed to transform. Touched by God to touch others with the same kind of love and compassion. Dapat magkaroon tayo ng kamalayan, kapatid, that you are saved to serve. Amen? Napakasarap mapakinggan mula sa bibig ng hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Sasabihin niya, well done, good and faithful servant. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Kapatid, move for God. Move forward in Christ. Let's imitate what Apostle Paul says. Sabi ng Philippians chapter 3 verse 14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Salvation is for all. Salvation is totally an act of God. Therefore, make a commitment to love God and serve God by serving others. Amen? Remember, there is healing in salvation. There is power in salvation. This time, God is willing to step down into your life. When you make it a big deal that you accepted Jesus into your life, remember that the great thing is that Jesus is willing to come into your life. You need to confess your sins. 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Romans 10:9, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Right now, I encourage you, kapatid, kung hindi mo pa tinanggap si Lord as Lord of your life, I want you to pray this way. Please repeat after me. Sabayan po ninyo ako. Panginoong Jesus, inaamin kong ako'y makasalanan at kailangan ko po ang inyong pagpapatawad. Naniniwala ako na si Kristo'y namatay para sa akin bilang kabayaran sa aking kasalanan. Panginoong Jesus, isinusuko ko po sa inyo ang aking buhay at tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Pagharian mo po ako, ang aking puso, ang aking isip, maging ang aking mga gawa at salita. Nakahanda po ako sa tulong ninyo na sumunod kay Kristo bilang Panginoon ng aking buhay. Salamat po sa regalong kaligtasan ko sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. John chapter 1 verse 12, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. At ang mga anak ng Diyos ay mananagumpay. Isa ka na dyan, kapatid. Amen. Hallelujah. Live with it.
and enjoy your life with God. Today, since you accepted Jesus as your Lord and Savior, your life will never be the same again. Ang buhay mo, kapatid, hindi na maging kagaya ng dati. Dahil nakapatong na ang pabor, ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Welcoming Jesus into your life is not a great act on your end. The greatness of salvation is that Jesus is willing to walk into your life. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Gusto kanyang i-bless at gusto niya maligtas ka. To God be the glory. Tayo po ay sama-samang manalangin na. Salamat po, Panginoong Jesus, Santong Espiritu, sa inyo pong pangungusap, sa inyo pong mga salita na nahayag sa araw na ito. I pray and I declare sa bawat viewers namin, Panginoon, pagpalain mo ang kanilang buhay. Pagpalain mo ang kanilang pamilya, ang kanilang hanap buhay, ikinabubuhay. I declare promotion, increase, favor, healing, blessing, long life, masaya at masaganang buhay ang aking idinideklara sa kanila in the name of Jesus. Sa mga mayroon po nakaranas ng kasakitan, I declare, receive your healing now in the name of Jesus. By the stripes of Jesus, by His wounds, by His blood, you are healed in Jesus' name. Thank you, Father, Lord Jesus, Holy Spirit. This we pray in Jesus' name. Amen.